nagawa na. Sabi nga sa kanyang awit, diba? This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Praise the Lord. Hallelujah. Naririnig po ba tayo sa ating mga kabilang panig? Yes po. Okay po. Okay po. Mga awit 7. Pagiging ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. So, tayo po ay dumako sa paanan, sa harapan, sa presensya ng ating Diyos at sa pagbabasa ng awit na ito, sa awit ito ay nawa ay maihanda tayo. Espiritu, kaluluwa, isip at katawan. Amen? O Yahweh, aking Diyos, sa iyo ako lumalapit. Iligtas mo ako sa mga taong sa akin tumutugis. Kundi sila ay parang leon na lalapa sa akin. Kung walang magliligtas, ako nga ay papatayin. O Yahweh, aming Diyos, kung ako may nagkasala at kung aking mga kamay ay puminsala sa iba, kung ako ay naging taksil sa tapat kong kaibigan, kung ako po ay naminsala o nangapi ng kaaway, payag akong hulihin, patayin kung kailangan, iwan akong walang buhay at sa lupa ay mahandusay. O Yahweh, bumangon ka, buksain mo ang kaaway, ako'y iyong pagtanggol sa malupit nilang kamay. Gumising ka, sagipin mo ako ngayon ay tulungan. Dahil ang hangad mo'y maghari ang katarungan. Tipunin mo sa iyong piling ang lahat ng mga bansa. At mula sa trono, sa kaitaasan, ikaw, Yahweh, ang mamahala. Sa lahat ng mga bayan, ikaw ang hukom na dakila. Umatol ka sa panig ko sapagkat ako'y taong tapat. Ikaw ay isang Diyos na matuwid. Batid mo ang aming damdamin at pag-iisip. Sumpuin mo ang gawain ng masasama. At ang mabubuti, bigyan mo ng gantimpala. Ang Diyos ang aking sanggalang. Iniligtas niya ang may pusong makatarungan. Ang Diyos ay isang hukom ng makatarungan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Kundi sila magbabago sa masasama nilang gawa, ang tabak ng Diyos ay kanyang ihahasa. Pati ang kanyang pana ay kanyang ihahanda. Mga pumatay na sandata ay kanyang itatakda. Mga pamatay na sandata ay kanyang itatakda, kanya ring iuumang ang mga palasong nagbabaga. Pagmasdan mo ang masama sa baluktot niyang isip, ipinaglilihin niya ang kalokohan at ipinanganganak niya ang kasamaan. Humuhukay ng patibong para sa ibang tao, subalit siya rin mismo ang nahuhulog dito. Siya rin ang may gawa sa parusang tinatanggap. Sa sariling karahasan, siya ngayon naghihirap. Pasasalamatan ko si Yahweh sa kanyang katarungan. Aawitan ko ng papuri ang kataas-taasang niyang pangalan. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Glory, glory to God. Tayo manalangin. Okay na Diyos, tayo manalangin sa mga puno niya po sa ating panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa oras dito. Pagkakata araw ng pagsamba dahil ito ang nagtatat ito, kami ay dito sa harapan niyo, Panginoon, upang itisin, alisin ang aming mga pagkukulang sa inyo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga gawa po sa rangsang, nagawa pag-isip, salita sa gawa. Panginoon, maraming salamat sa oras. Nagulog namin, Panginoon, yung aming mga kapatiran, sa Zoom, Panginoon, kung saan man, Panginoon, tulungan mo, Panginoon, sa laban ng dumarating, sa kanilang mga pakikay sa kanilang buhay, Panginoon, tulungan mo na ikaw ang magbigay ng kalikasan upang
sila ay hindi manghina, Panginoon. Pagpalain mo sila, Ama. Salamat sa oras dito, Panginoon. Ikaw kasama natin sa oras dito. Pagpupuri, pagpasalamat, pagsamba sa iyo sa araw dito, Panginoon. Lalapit natin sa iyo, Panginoon, ng araw ngayon. Titipon sila sa lumita, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas upang kaya ang mga alituntunin ng bawat isa na maging payapa. Walang mga masamang mga binabalak ng mga anomalya. Tulungan ko sila ngayon sa pagbubunyi sa kanilang mga sarili ng mga katiwalian ng aming gobyerno, aming bansa. Kung alam namin, Panginoon, ikaw, lahat na araw sa lahat ng bagay, kung ano ang takbo, Panginoon, ng mga humahawak sa gobyerno, Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon, dahil sila ay hindi na pinanapas sa inyo, dahil may gagawin mo para sa kanilang Panginoon upang magsisi, upang kahit kanilang mga ginagawang hindi nakakapagsabat sa inyo. Panginoon, maraming salamat sa oras nito. Dahil sa kita mo ay nakakabili kalakasan ng bawat isa, bawat mga anak ng Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, kapatid namin sa mga sulong ng mundo ito, ang doon nga. Sabi mo nga, pinangkalat mo yung mga anak para ang mga salita mo ay hayag sa lahat ng dako, Panginoon. Kaya maraming salamat, Ama. Na ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat pasalamatan ng lang pang Diyos, maliban sa iyo. Ama, at taas din namin ang mga pagbilang, mga tatay, mga anak na mag-aaral, Panginoon, tulungan mo, Panginoon, bawat pamilya, Panginoon, sa malagpas, mga problema pag-solidarit. Katapos man lang, mga anak ng Biblia. Kaya sinabi, tiwala, ay alam na bagay, kung ano ng problema namin, sa iyo namin pinalalapit natin. Kaya palain mo, Panginoon, pamilya ito, na pagpasan ang problema pagsubok. Pagdaan na, Panginoon, natin ang mga sarap ng simbahan, sasama ngayon sa oras dito, tulungan mo ang bawat mamayan na napalataya, maging kalakasan ikaw, Panginoon, pinataas. Ama, pagpalain natin sa amin. Simbahan ito, pag kami tatakbo lang, ikaw na po ang kita. Sabi nga, at kami, ngunit kunti lang magagawa. Pero hindi mo tinitingnan yan. Panginoon, tinitingnan mo yung tapat sa iyo, Panginoon. Hindi mo tinitingnan ang dami, pero wala namang kahit ilan-ilan na talaga ano sa inyo, abot na pinapalataya ng buo. Kaya salamat naman sa oras dito, pastor, pastora, sa mga bagay nito, kanilang tungkulin ito, napabayaan, kundi lalo nila ipinataas, lalo nila iinanaw sa mga tao na kanilang lalo na sa pag-share, Panginoon. Kaya po rin kapatid sa kalasan o pag magagawa pa ng problema o naman dumating sa inyo. Kaya po rin ka, Panginoon, pagpalain mo ang aming simbahan. Ngayon ang pagpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Technical problem. Amen. Praise the Lord. Hindi ako may technical problem para ng konti kasi. Anyway, nandiyan naman kayo, di ba? At hindi tayo makikawin sana sa ano na yan. Palang assistant. Amen. Kung wala sana ginagawa, meron bang pwede ba yung ating ano dyan ating assistant sa technical na magkatuto ng araw-araw sa Tagalog version, araw-araw guguli para tayo ay makasamba naman sa pamagkatan ng awit. Anong Makashare title?
Ano pong title talab? Sige. Pwede? Anong title talab ng kanta? Araw-araw. Bali, adlaw-adlaw yung Tagalog version. Araw-araw magpupuri. Yung joyful. Araw-araw. Pupurihin. Magpupuri. Yun ang talaga. Kasi mas ano yan. Ang version talaga ng adlaw-adlaw. Pero sabihin mo dyan yung Tagalog version. Para tayo gaya. Umabot naman sa magitan naman. Para sumamba naman sa magitan ng awit niya. Praise the Lord. Nice Try, yan. try ko po i-song share talab, screen share. May technical problem. Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on! Yes, Jesus! Say, adlaw-adlaw malipayo. Adlaw-adlaw nga hantumot, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw o Diyos. Bisaya. Sa Tagalog version. Adlaw-adlaw. Para hinolay lang yan tayo pagka Bisaya. Adlaw-adlaw sa Tagalog version. Kasi pag araw-araw lang, may ibang kanta yun. Ang daming title araw-araw. Tuwan daw yung sa Ay, isa lang. In Tagalog version. Ayan na. Okay. Wala. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang
Come on, just continue to worship the Lord. Pagkakataon, ikaw at ikaw pa rin ang Diyos ang pupurihin. Amen po ba? Sabi ng awit na sa from the rising of the sun to its going down. The Lord's name. Ha? Should be praised. Praise the Lord. And okay, so meron po bang magpapatotoo para sa kagalakan, katuwang, kaluwalhatian ng ating Diyos? Meron po bang gusto magpasalamat? Praise the Lord. Hallelujah. Meron ata mga may birthday Okay. Hindi ako hindi ko mahanap yung aking listahan dito Dapat talagang wala tayo kasi chiksitari ngayon, wala nang matag-assist. Balik to single worker. Anyway, meron po ba magpasalamat, magpatotoo? Sige po, sure, moment. Ako po muna. Okay, praise the Lord. Sige po, share ka na natin. Gandang umaga po. Ang babasahin ko na verse ay related sa aking i-share ay John 10:10. 1:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Sa Tagalog, ang magnanakaw ay dumarating upang magnakaw, pumatay, at manira. Pero ako ay dumating upang kayo ay magkaroon ng buhay at ng kasaganahan nito. To have it to the full. Yun ba yun? Kasaganaan. Tagalog, to have it to the full is yung maranasan mo yung kabuuan. Kasi iba yung kasaganaan, abundance yun, di ba? To have it to the full. Yung buhay daw mo ay isang buo. Masasabi mo pag buo, ang buhay mo kapag kompleto, di ba? Yung kontentado ka. Hindi naman ibig sabihin ng kompleto ay mayaman ka, nasa iyo lahat ng karangyaan o mga material na bagay. Mas magkukulang ka kapag ganun, material na kabase yung iyong kabuuan. Ang kabuuan ng buhay ay nakabase sa kapayapaan, sa panloob, sa pagmamahal, pag-ibig, kaligayahan, yung fruits of the spirit. Fruit, isa lang pala yun kasi sinabi sa Bible yung fruit of the spirit, siya mang sinabi doon pero isa lang yun. So ibig sabihin, hindi mo siya pwede i-divide. Kapag ikaw ay lumalakad sa Diyos, lahat ng yun na prutas, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control ay nasa sa iyo. Minsan, ang tanong, bakit nawawala minsan yon? Minsan, bugnutin ako. Minsan, mainit ulo ko. Maisip ko yung problema ko. Mga babayaran ko utang. Nawawala yung kapayapaan ko. So, doon mo gagamitin yung power mo bilang Christian. Power of the Spirit. Meron tayong power. Meron tayong decision. Meron tayong choice. Piliin mo na bumalik sa Panginoon. Piliin mo na kumapit sa Panginoon. Piliin mo na ituon ang iyong isip sa magaganda at mga bagay na makalangit, makadiyos. So, whatsoever things are true, di ba? Sabi sa Bible, whatsoever things are honest, whatsoever things are pure, whatsoever things are just, kung ano yung maganda, pure, tama, tuwid, doon mo ituon ang iyong isip. Kasi, kaya tayo bumabalik doon sa negative na mga bagay, nade-depress ka, nalulungkot ka, nabubugnot ka kasi unti-unti nga nawawala yung focus mo, yung isip mo. Hindi mo namamalayan. So ibalik mo lang siya sa Panginoon. Kaya mahalaga din yung quiet time. Minsan mag-isa ka lang, doon ka lang, umiyak ka lang sa Panginoon, doon mo lang i-release lahat para ma-reset ka. Ma-reset, bumalik ka sa sarili mo, bumalik ka sa Panginoon. Kasi doon tayo nadudulas. 'Di ba yun yung yung parable ng pagtatanim, yung buto ay sinakal ng mga tinik, yung buto inagaw ni Satanas. Kaya maraming ginagawa talaga si Satanas para maagaw yung buto na itinanim ng Panginoon.
Amen. Yun yung mga material na bagay, problema ng mundo, mga sakit mo sa sarili mo o yung sarili mo ugali. Maraming maraming weapon, maraming bala si Satanas. Pero mas makapangyarihan yung bala natin. Yun ang ng Panginoon at ang kapangyarihan ng banal na spirito. So yun yung verse na yun na alam ko na may naalala ba kayo? Ano nangyayari ngayon relevant sa ating bayan, 'di ba? Malalaman nyo na gawa ito ng demonyo o ng kasamaan, gawa ito ni Satanas pag he steals, he kills and destroy. Siya ay nagnanakaw, siya ay pumapatay, at siya ay naninira. So, panalangan natin ang ating bansa ngayon, ang maraming tao ngayon ang nagpapahayag ng kanilang mapayapang ang tawag diyan, pakikipaglaban laban sa kasamaan, pagkondena, oo. So tayo Yes. may Kristiyano, may karapatan din tayo dahil nasa democratic country tayo, i-voice ang ating mga kung ano yung ating mga pinapanigan. Siyempre panigan natin yung tama. So mabuhay ang Pilipinas, mabuhay tayong lahat. Praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Yan po. Meron tayong role to play. Lalo na kung tayo ay Kristiyano para hindi mananahig yung mga na hindi pinananahanan ng Espiritu o walang Espiritu. Kaya tayo, we have to speak likewise. In a manner Jesus spoke during his time. Yun lang naman tungkol sa truths, tungkol sa judgment, sabi nga ang Holy Spirit, di ba? Yan ang kanyang trabaho. Ipo-convict niya tayo of righteousness, of judgment. Praise the Lord. Meron pa po? Praise God, hallelujah. At patuloy nung natin yung panalangin ng mga kandidato na hindi pa kandidato, yung mga nakaupo sa pwesto ngayon, na hindi pa mga Kristiyano, na makilala nila ng lubos ang Panginoon para magiging mabuti ang takbo ng ating bansa. Puri na Panginoon, sabi sa magpasalamat tayo sa Panginoon pagkat siya ay mabuti. Wagas ang pag-ibig at nananatili. Sa awit 107. Puri ng Panginoon, ako na po pasalamat sa Panginoon unang-unang. Si Elisha, first grading pa lang ay honor na siya. Tapos praise God, napapasalamat ako sa Panginoon sa talino na pinagkaloob sa kanya. At si Shani naman, sabi ko, 16 years old pa lang siya. Nasa talagang kalokohan siya, pero noong high school siya, hindi ko may patotoo. Pero napapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil ang mga grades niya, hindi naman siya bumagsak. Pero meron siya mga line of 7. Pero ngayong naging grade 11 siya, praise the Lord, naging maayos lahat ang kanyang grades at wala siyang line of 7. Puri ng Panginoon. At pangalawa, napapasalamat ako sa Panginoon. Tunay nga na ang kanyang pag-ibig ay wagas at nanatili sa unti-unting kalakasan ng aking katawan. Alam ko may plano ang Panginoon. At naka-attend ako ng fellowship ng women's ng Huwebes na ako lang ang pumunta, hindi ako nagpati kay tatay. Sabi nga nila, hindi ka hinatid. Sabi ko, hindi. Ako lang talagang pumunta. Praise the Lord. Nakauwi ako ng mga 10 o'clock ng gabi, hinatid din ako. Puri ng Panginoon at nakasabay ako ng mga praise and worship, Word of God, at yung fellowship sa mga kapatiran. Kaya puri ng Panginoon, napapasalamat ako sa Panginoon at saka nung mga nakaraang pang mga Saturdays
merong fellowship ang pari women, ay pari na aming kinabibilangan dito, ay naka-attend ako. Kasama ko si Pastor Robin. Puri ng Panginoon at hindi tayo kailangan pigilan ng karamdaman. Kung kaya ng katawan natin at nandun ang kalakasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay gawin natin para sa Kanya, para sa Panginoon lamang. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, Kanyang pag-ibig ay wagas na natili at hindi nagkumukupas ito. Kaya salamat sa lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Gusto ko rin i-share yung kahapon naming meeting. Merong dinedicate ng mga bagong pastor. 50 po yun sa ating district. Dami, kaya praise the Lord. No? Sana magkaroon tayo ng about na nagpasal natin. Kasi mga 800 plus pastor pa lang naman tayo. Sa 7 section ng district natin ay kung tigwa 100 yun, 700 plus lang. Kung mayroong additional na 50, dami. Praise the Lord, excited tayo. Tapos, bawat isang pastor may 200, bawat isang pastor may hawak na 2 na church. Kasi magdo-daughter church. So, mayroong kagad na 400. Ang ano natin kasi, ang goal natin ay wala kung 50 sa 6 sa ano natin sa district. Yung 10,000 churches ng MM33 ng ating organisasyon ay ang nakatoka sa atin ay ano ba yung 50? Kung hindi din o 5 o 100, 100. Ganun lang. So kung tutuusin, reachable naman siya. Sa 200, reachable yan sa ating district. Ang 10,000 kasi is all over the world yun. Yung 10,000 churches. So, tayo ata ay hindi ko alam kung i-review ko. Kahapon kasi parang nire-review namin. So, wow, praise the Lord at reachable naman yun. At tayo nasa pangatlong taon na. Noong unang taon ay ignite ang ating tema sa 10-year plan yan. At sumunod ay yung synergize. So, kung makikita mo na talaga na, una, dapat ma-flame ka kay Lord, midnight ka ngayon. Tapos sumunod ay nag-unite in force, that is, synergize, or synergy. Tapos yung pangatlo ay enforce. So, ibig sabihin, ipapatupad na. Dahil tayo ay nagkakaisa na ipatupad yung ebanghelyo na, pagpapalaganap ng ebanghelyo. So, ang susunod, nagtanong-tanong ako, nag-research ako, walang sa mga officials, nalimutan nila yung sunod-sunod na tema. Pero yung ating dating presbyter na ngayon ay assistant DS, ay siya ang nakasagot. Sabi ko pa, siya pa naman ang speaker kahapon, Pastor Richard. So, baka naalala niyo na yung ating, naalala mo pa yung susunod nating tema para dun sa 10-year plan ng MM33. Kasi hanggang 2023 yun to 33. Yan yung right after ng pandemic ay binigay ng Panginoon na vision and goal para sa ating mga leaders. Kaya pinahalat sa atin. Ay ang nasabi niya sa akin, ay ang alam niya ay immerse. Kaya puro ano yan parang verb, no? Parang unang ignite, inaapoy. Tapos, synergize, magsama-sama. Tapos, enforce, palaga ng gawin na. Yan, gawin na. Ngayon naman ay immerse. So, hindi ko alam kung ano yung pinaka-konteksto niyan. Pero palagay ko, kung sabi nga tayo ay nagpalaganap na, nagpatupad na, ng pagpapalaganap ng ebanghelyo, dapat yan ibabad. Yung araw, kung tawagin niya sa amin, saturation. Alam mo yung saturation, babad, saturate mo, basang-basa. Kaya lang, basang-basa sa ebanghelyo. ang mundo.
Kasampasan sa Ebanghelyo. Kaya panay lang ang dilig, panay lang ang kalat ng buto. Kaya yun, yun ang ating vision. And then, September na, no? Later on, yan, magkita tayo dito. Tayo lang ang church na hindi naglalagay ng mga kung ano diyan. Anyway, kasi ako pa rin ang mag-aasikaso pag nangyari yan, ginawa ko yan. Wala na ibang mag-aasikaso. Wala na rin kasi yung ating mga kabataan pwede mautusan sa paligid-ligid ay puno ng linga. Anyway, Lord willing, ay iba rin ng Panginoon. Yung mga capable, kung magkaroon, ipalitan, mga capable workers. Nalala ko yung ating kapatid, nag-live siya kaya nalala ko siya. Magustuhan ko yung time, natuwa ako ng time na karoon siya ng birthday. Sabi niya, kung saraw, walang nagkasigaw sa mga bata. Sabi ko, gusto mabasa. O siya lang, nag-ano siya, nag-initiate siya. Pero later on, ay alam niyo na, nag-iba ng landasin sa buhay, nag-asa, nagkatrabaho, nag-iba ng tirahan ngayon. Nawala siya sa ating access sa maka-access. Pero naalala ko, sabi ko, Lord, kung magawa mo yun noon, pwede kayo mag-touch ng mga tao na sa atin. Amen? Praise the Lord. So, doon tayo sa Pedro. Sa Pedro. Ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro. So, nung nakaraan po ay pinag-aralan natin ng unang Pedro. At alam na natin na si Pedro ito. Na number 1 prime disciple ni Jesus. No? Tatlo sila na inner circle. Si Pedro, si Juan, at si Santiago. Peter, James, and Dan ang magkapatid. So sila lagi yung inner circle sa pag-disciple ni Jesus. So, sa 12 na yun, sila yung limelight, sila yung talagang ang camera nasa kanila, at sila yung main na character nung time na may ministry pa si Jesus. Kaya ito si Pedro ang talagang sabi niya, ang Lord ang nag-reveal sa kanya ng Lordship, Godship, and pagiging Savior o Messiah or Kristo si Jesus no, kay Peter. So sabi niya nung tinanong niya, Peter, sino ako sa tingin mo na sinasabi mo sa mga nagtatanong kung sino ako? Sabi, wala namang iba, Panginoon, kundi kayo, ang Panginoon, ang Mesiyas, ang Kristo. So sabi niya, nalaman mo yan, hindi dahil sa sarili mong pag-unawa, kundi iniloob ng Panginoon ng maunawa. Kaya, very significant sa Christian churches, although sabi na world, Christian world, si Pedro. Kaya kilala siya talaga. Kasi siya talaga yung binili na ng Panginoon. Okay, so yung First Peter ay sinabi natin, parang James yan, pero magkaiba sila ng panahon. No, na ang sulat ni Pedro para dun sa mga Kristiyano na nakadisperse sa Asia Minor, yung mga nakakalat dahil sa persecution, yun ang kumalat dahil nga sa mga pagtuligsa ng mga tao sa paligid o ng gobyerno. Kita natin talaga na kahit hanggang ngayon ay buhay pa rin naman ang pagtuligsa. Pag ikaw ay nanindigan sa tama o nanindigan ka sa salita ng Panginoon. Kita mo naman, no? Kailan lang, pinatay yung ating kapatid na si Charles Kirk. No? At pinatay siya ng 22 years old na may hatred. Dahil sa mga pahayag niya, no? Sa mga estudyante ng tama at mali. So medyo that is very tragic, di ba? Very tragic. Kaya talagang dapat natin ipanalangin ng mga kabataan
Sabi niya doon sa mga interview ng mga tao sa sa ginawa ni ni Robinson, Tyler Robinson, sabi niya, ang kinababahala nila dito sa taong to, nung sinasabi niya na sino siya, paano yung ginawa niya, wala man lang daw ka-emotion, wala man lang pagsisisi, wala man lang daw remorse, wala man lang na kahit na anong emotion na pinakita. At nakakatuwa pa, ang nakakatawa, ironically, yung kanyang pakikipag-usap sa roommate niya o housemate niya na parang iba nang sasabi partner niya ay sabi niya doon, ang inaalala niya yung baril na iniwan niya. Sabi niya, memory about the gun, the long gun. Sabi niya gano'n, I left it in the woods. But if they found it, sabi niya, I will be in trouble with the old man. So, ang worry niya, yung galit ng tatay niya, na nawala niya yung baril niya. Pero doon sa pagkapatay niya, hindi siya nag-worry doon na makulong siya o mabitay siya. Hindi siya nag-worry doon. Mas winori pa niya. Normal ba yun? Mas winori pa niya. Pagkawala ng baril niya dahil regalo pala yun ng tatay niya sa kanya kasi pulis yung tatay niya. Anong nangyari to, yung tatay niya nag-resign sa pagka-pulis siya. Siyempre, hindi nila maharap yung ganong sitwasyon na ang anak niya naging talagang murderer. Lumaki daw yan, nagkatibigan, maayos naman, wala naman tutrobo na naman nasangkutan. Hanggang sa college siya, wala naman siya naging problema. Pero nung medyo nag-mature na, tumahimik lang daw, matahimik, hindi masyadong social world or something, hindi masyadong. Pero na pala siya, harbor na pala siya ng hatred. Sabi niya, this hatred must be wiped out. Sabi niya. Tapos sabi niya, nag-attempt siya. Unang attempt niya, sabi niya, hindi siya makalapit kasi madaming guards. Madaming guards si Kurt. Pero sabi niya, but I'm here. I have to put him out. Sabi niya gano'n. Tapos, nung nabaril niya na, sabi niya, I'm successful ata or something na I got him. Tapos yung kausap niya, sabi niya, you're joking, right? Akala niya nagbibiro. Pero totoo talaga na pinagplanuhan niya na barilin. Ang case pala niya, nung minsan nagkaroon siya kasi ang style niya, kaya ang tawag sa kanya ay conservative activist. Yung mga, pumunta siya sa mga schools, tapos sa school na yan, ginagather niya, tapos nagsasalita siya. Ng tungkol sa mga mali, tama, ganyan, sa mga sistema ng government, ganyan. So, alam niyo man, against siya sa LGBTQIA+, dahil siya eh. At isa rin siya sa maker ni Trump. So, nung tinatanong ata siya tungkol dyan, meron siyang sinabi na parang napahiya ata si Tyler. Kaya mula no, nagkaroon siya ng hate, sabi niya, pag pumunta ka sa lugar na yan, sa Utah, I will put you up, sabi niya. So, sabi yung baka sa Tagalog, buburahin kita sa mundo. So, nakakaawa, di ba, na bilang killer, wala siyang remorse, di ba? Sa kanya, tama lang sa kanya. Okay nga sa kanya, parang di ba? Sabi ko, Lord, kaya panalangin natin mga kabataan. Huwag natin, yung passion natin sa kanila, yung love natin sa kanila, huwag natin ilalayo. Huwag natin i-provoke, sabi nga eh. Huwag nyo i-provoke sa galit ng mga anak nyo. Kasi kung lagi kayong galit sa kanila, hindi nyo pinapaalam sa kanila yung tama at mali. Kundi galit lang kayo ng galit. Ay, yan ang nagkakaroon ng ganyang
resulta. Sa kanya daw, talaga sabi niya, we are very proud about his reaction. Wala man lang reaction. Wala man lang kayo, wala man lang iyak, wala man lang nakagaroon lang. Oh. Kung nakita niyo ako, nanonood kayo ng CNN na mga pictures ng CNN na interview. What's your name? Why are you? Mga ganun. Ganun lang siya. Santa. So anyway, sa pag-pray natin yan. Dito sa ng Kalawang Pedro ay ang sitwasyon nito, yung sa unang Pedro, ang persecution ay galing sa labas. Yung mga tuligsa ay galing sa labas. Itong Kalawang Pedro, ang tuligsa ay galing sa loob. At ang tinitira sila dito sa mga doktrinang mali. So, para matira sila na ito yung doktrina na okay lang yan, ganyan. So, hindi mo mapamagagampanan yung pagiging Kristiyano na totoo. So, yun yung ina-address ni Pedro sa mga churches sa nakadisperse sa Asia Minor. So, meron pa din silang ina-address na problema. May problema pa rin. Pero ito, doctrinal ang problema nito. At saka, yung Christian virtues na dapat nakikita sa tao ng Kristiyano sa Kristiyano. Dapat yun ang pag-ibihan. Kaya yun ang in-address ni Simon Pedro. So, okay. Basahin natin lang yung first chapter. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungan Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Talagang emphasize dito yung katarungan. Kaya nga sabi sa binasa natin sa Psalm 7, di ba? Pag gumawa ka ng masama, sabi ikaw mismo daw ang naghuhukay ng sarili mong kapahamakan, di ba? Judgment. Ikaw din naglalapit yung kung ano yung meron ka ngayon, ikaw ang may dulot yan sa sarili mo. Kasi nga, yun na nga yung turnabout ng hindi naman ng karma or turnabout ng God's justice. Diba? Kung ano yung tinanin mo, yan ang aaninin mo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa magitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Yesus. Tagubilin sa mga tinawag at pinili ng Diyos, tinanggap natin sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kalulatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. So nandun yung participation ng Lord para tayo ay makapamuhay ng tama at ayos. Hindi tayo abandoned. Sabi niya, I will not leave you orphan, sabi ni Lord. I will give you a helper. Kaya tayo, para makapamuhay tayong Kristiyano, meron kang helper, that is the Holy Spirit in you and within you. Enabling you, strengthening you, encouraging you, and sabihin natin, feeling you or somehow controlling you as you permit Him to control you. Controlling you as you permit Him to control you. Ganyan yung ating doktrina. Meron tayong banal na espiritu. Kapag nagpasakop ka dyan, sabihin mo, lead me the swearing, or lead me the swerving, or lead me the driving. Ako ang driver mo. Pero pag lumalaban ka pa, nangangatwiran ka, at sinasabi mo, hindi naman tama yun, hindi gano'n, no? Hindi ka talaga makontrol ng Holy Spirit. Pero pag sabi mo, Lord, I surrender. Okay, ikaw na bahala. Kasi sinabi ng Lord na, sige, mag-sorry ka na. Di mag-sorry ka. Lord, ang hirap na, pero sige, mag-sorry ka. Pero magagawa mo yun as you submit to the Holy Spirit. Kaya nga ito maganda. Sabi dito, makabahagi tayo sa kanyang likas bilang
Diyos. So yung godly nature, divine nature, no? Meron tayo niyan. Amen ba? Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangian ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Grabe, ah. Praise the name of the Lord. Tayo manalangin. Father, as we continue to hear your word. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Thank you. Now we are aware now of our nature. Hindi yung basta nature of human nature, kundi meron kami divine nature in me that you have imparted us. Thank you and give you glory. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. So, ito pong Pedro ay sinulat ng 90, in between ng 90, year 60 to 6, year 62, 60, year 62 to 64, ang tama ka. 64 to 66 AD. Ito daw po ay shortly before na siya ay paano nila ito mapatay. Saklap ng kamatayan kay Pedro. No? At ang talagang ano nito, problema daw na dinidil dito ay from the outside. No? Tama ba? Ay, hindi, from the inside. Ang First Peter ay from the outside at ang Second Peter deals with problems from the inside. No? Kaya sabi niya, si Pedro daw ay winawarningan niya ang mga mananampalataya tungkol sa maling katuruan. No? Na ginagamit nila, binibenta nila, o masyado nila itong talagang nilalabi nila ito na mga damaging doctrine. Tapos, kaya ini-urge pinipilit o hinihikaya ni Pedro na tignan mabuti yung kanilang pamumuhay. Yan. Kaya yung Christian life, kailangan daw ng diligence o tiyaga para magkaroon ng moral excellence, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and self-love. Yan yung kababasa lang natin. Idagdag nyo sa pananampalataya nyo ang mga bagay na iyan. So, hindi lang masabi, ay, nagsisimba ka. Hindi lang masabi, ay, nanalangin ka. Ay, hindi lang masabi, ay, kilala ko ang Panginoon. Kundi nakikita sa iyong pamumuhay, yung Christian virtues, yung mga katangian ng isang Christian. Kahapon, ang message ay, alam mo na, lagi laman yung doctrine ng boy, ay, hindi doctrine na yun. Pagtulong sa mga pastoral, yung ministerial ethics. Kasi ang ministerial ethics, minsan, hindi siya talaga masasabing kasalanan, pero hindi tama. Hindi siya talaga masasabing masama, pero hindi tama. Yun yung mga ethical issues na tawag na grave issues. Hindi masama, pero hindi naman tama. Yan yung mga madalas tagal ng ethical issues. Pero kung totoo, sasabihin natin, mali yun. Sa ating standard, dahil yung ethical issues daw ay yung mga standards na accepted natin sa ating pamumuhay, sa ating kultura, sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa ating pananampalataya, pananampalataya. Pagka, kunyari, meron akong sinabing sikreto kay Bena, tapos yung sikreto na yan ay paparating niya sa iba, unethical yan. Not really talaga sasabihin natin sinful or wrong, but unethical. Kasi pinagkatiwalaan ka, isang bagay, dapat hindi mo to ibibigay, hindi devote sa iba. That is one of the ethical
issues ng minsan ay hindi natin dina-address sa ating mga sarili. Kaya sabi niya, ni Pedro, sabi dito, kaya nga mga kapatid, no? Sabi niya dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya. So, having faith is not enough. Siguro sa salvation, enough. Pero, para ma-bless ka ni Lord, makaakay ka kay Lord, makapatuto ka kay Lord, makapag-give glory ka kay Lord, kailangan sa pananampalataya, meron ka idadagdag. Ano yung idadagdag mo? Kabutihan. Sa iyong kabutihan, ano dadagdag mo? Kaalaman. Kaya nga sabi sa ating dating napalitan na itong sinundan ng ating Pangulo ngayon. Di ba? Sabi niya, hindi lang sapat maging mabuti, kailangan marunong din. Ay sa leadership, mas lalo na. Hindi lang mabait lang, kailangan maalam din. At ganito rin sa pagiging Kristiyano, idagdag sa pananampalataya kabutihan. Sa inyong kabutihan, kaalaman. At sa inyong kaalaman, ano ang idadagdag? Ano sabi diyan, Noy? Ano sabi diyan? Malabo. Pero kanina pa niya pinagmamasdan yung Bible, yung pala, wala siyang pinagmamasdan doon. Malabo daw eh. Ba't mo binabasa kanina pa? Pagsupil sa sarili o pagpipigil sa sarili. Well, ito eh. Pero tama yung ating kapatid, pinaalala niya, the fruit of the Spirit is 9, di ba? Kasi yung fruit of the flesh is 9 din daw. At yung gift of the Spirit, ay hindi pala 9, sorry. The fruit of the Spirit is 9, and the gifts of the Spirit, according to that, is 9 also. Yung mga 9. Pero ito, ilan to? 8 to. At saka yung fruit of the Spirit, sa isang bunga lang yun, nandun yung 5 katangian ng banal na Espiritu. Hindi po natin katangian yan, katangian ng banal na Espiritu. Kasi fruit of the Spirit yun. Kaya pag ikaw pinangungunahan ng banal na Espiritu, yun ay lumalabas. Kusang namumunga, kusang binubunga, kusang lumalabas. Ano ang idadagdag sa pagpipigil sa sarili? Ha? Ano idadagdag? Katatagan. Kailangan matatag talaga. Kasi pag yung pagpipigil sa sarili, minsan, nawawala yun eh. Pero kaya nga, pag ikaw ay banal, puspos ang banal na Espiritu, at talaga pumipigil sa'yo ang banal na Espiritu. Self-control. Napipigil mo yung sarili mo dahil sa pagpipigil ng banal na Espiritu. Dahil sa kalakasan ng banal na Espiritu. Dahil sa pagpapasakop mo sa banal na Espiritu. Practice po yan eh. Practice. Usually, bago ka pa lang sa Panginoon, kunyari, ikaw ay very impatient. Ang impatient, nagre-react agad yan. Pero pag tumatanda yan, iniisip na, bago mag-react yan, pipigil mo na, nag-iisip ka na maaaring repercussion o yung ano maging resulta. Naalala ko, itong si Tyler, ay hindi siya nag-isip ko anong resulta. Basta ang nasa isip niya, magawa niya yung gusto niya. Wala. So, katatagan. Sa katatagan, anong dadagdag? Itong pinakamahalaga, ang pagiging kabanalan. Dito, pagiging maka-Diyos. Doon sa ibang version, kasi ito ay version ng MBB Tagalog. Mabuting balian. MBB Tagalog na 2012 issue. Then, kabanalan. At sa pagiging, at sa kabanalan, ano idadagdag? Malasakit sa kapatid. Huwag mo malasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit, ano idadagdag? Higit sa lahat. That encompass everything. Sabi nga, in this thing, nothing is against. Pagka ito daw, ang meron ka na fulfill mo na yung buong
kautusan ng Diyos. Ano yun? Pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Praise the name of the Lord Jesus. So, yan yung isa sa mga ina-address dito. At ang pangalawa sa chapter 2 ay ang second na key chapter ay yung tungkol sa salita ng Diyos, no? Chapter 2. So, pinaka-keyword dyan, sabi dito, tingnan natin sa 2:15. Ano sabi dyan? Ganito. Ganito. Teka. Sorry, mali siguro yung ano doon. Sabi dito ay bakit dito 2 Timothy 2:15? Bakit doon sa ano mali? Pedro kasi nakalagay pala. Dapat pala ang sabi pala dito sa aking binabasang outline ay nasa ano pala yung 2 Timothy 2:15. Yung rightly dividing the word of truth. Nasa chapter 1 yun, sorry ha. Kasi yung chapter 1 na 19, verse 19, sabi dito ay ang salita ng Diyos ay hindi lang to sinulat ng pangkaraniwang tao at hindi rin to ini-interpret ng pangkaraniwang tao. No? Dapat daw dito, sabi niya, kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta, makabubuti na ito'y pagbubulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyo, wala makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, pangalawang pakikipaglaban sa mga nagtuturo ng mga kamalian, bukod doon sa pinag-usapan natin na Christian virtues, ay yung salita ng Diyos na dapat alam natin. Salita ng Diyos na dapat nasa puso natin. Salita ng Diyos na dapat natin ipangsawata sa maling katuruan. At dito talaga nagkaroon ng assurance, no? Ang sabi dito, ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, hindi directly sinulat ng Diyos, kundi sinulat ng tao sa pagpapahayagan ng Diyos sa Kanya. At sa pamagitan ng pagpapasaalalin niya sa banal na Espiritu. Diba sabi nga, yun yung 2 Timothy 2:15 na all the scripture is God breathed of kinasihan ng banal na Espiritu. At ito'y
makatutulong sa pagtuturo, sa pagsasalansan, pagsasawata, at pagsasanay ng katuwiran. So yung Holy Spirit, napakalaking contribution. Napakalaking hindi contribution, napakalaking tawag dito, sangkap ba yun? Or ano? No? Ito yung napakalaking role. Siya talaga ang may author. Siya talaga yung nagkasi sa tao para isulat yan. Kaya yung mga tao noon, sasabihin, yung panahon nito, sasabihin, wala na, hindi na totoong darating si Kristo. Kasi sa chapter 3, sinabi din ni Pedro dyan na huwag kayong mainip sa pasensya ng Panginoon. Darating yan. Kasi sabi niya, ang tagal lang. Kung 66 na, so 30 years na after namatay si Jesus, ay gusto nila bumalik kagad. Tayo nga, 1,000 years na eh. 2025 na, di ba 1,000 years na? Kung may karapatan silang magduda, mas lalo tayong may karapatan magduda. Pero sinasabi ni Pedro, and sabi nga natin, the word of the Lord remains forever. Diba? Kung ano yung salita niya noon, salita pa rin niya sa atin ngayon. Huwag kayong mainip at darating tayo dyan. Dahil huwag niyong isipin na yung salita ng Diyos, ano lang yan. Huwag niyong isipin na yung salita ng Diyos hindi totoo, kundi sabi niya, nagpapasensya lang siya kasi ayaw niyang hindi man lang makarinig ng kaligtasan. No? Gusto niya lahat ng tao makarinig ng kaligtasan. Magkaroon ng chance. Maipahayag sa kanya. Huwag niyo sabihin na nagsisinungaling ang Panginoon o kaya hindi na siya magtutuloy sa kanyang pangako. Darating din niya. Sabi dito sa chapter 3. Sabi dito sa chapter 3 na ng 2 Pedro verse 9. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, no? Gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisid tumalikod sa kasalanan. Para imagine niyo yung patience ng Lord. It takes forever. No? Yung patience ng Lord, sometimes it seems it takes forever. Pero meron siyang tinakda eh. At alam yung takda na yun sa chapter 24 ng Matthew, na kapag ang ebanghelyo na ito ay nakarating sa lahat ng sulok ng daigdig, tapos yun na yun, the end will come. Sabihin doon na magsisimula yung day of the Lord. Pero sa iba, ang doctrine na hindi. Pero doon pa magsisimula, una yung Antichrist. Susunod ang pagkatapos sa Antichrist, siyempre yung Armageddon. Pagkatapos ng battle na yon, ikukulong mo na yung mastermind. Kulong ka muna dyan. At magre-reign si Jesus ng 1,000 years. At pagkatapos ng 1,000 years, pakakawalan siya para i-reveal yung mga nasa budhi ng tao, meron pa din sasama sa kanya. Sa final rebellion. At yun na yun, final battle. Sa Gog and Magog. At pagkatapos nun, kasama ibubuli ang lumang langit at lumang mundo doon sa Hapon. Kasama ng lahat ng kanyang propeta, guro, false teachers, false prophets, and followers. Doon na magkaroon ng bagong langit at bagong lupa. Parang doon na sa dulo, di ba? Diba? Any moment daw, mag-rapture eh. Kasi bago Antichrist, mara-rapture tayo. The church will go up.
The Holy Spirit will take the church to Jesus. Amen. Kaya ang may kanta mga evangelical yan. And when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, mamarcha na tayo doon. Sa huling tunog ng trumpeta. Alam niyo po, 3 days na lang. Dito, tingnan natin ha. Pesta na naman ng trumpets, o Feast of Trumpets sa Israelita. At alam niyo po ba, na ang Feast of Trumpets na yan, sila mismo naniniwala na yung Feast of Trumpets na yan yung rapture. Yan yung sinabi sa verse sa 2 Thessalonians na, at that, sa tunog ng huling trumpeta at the last blow of trumpet, ay kukunin tayo ng Panginoon. So, bukas po yun. Tomorrow, starting mamaya po ng 6 o'clock, will be the Rosh Chodesh Tishri. Tama? Or, sabihin natin na beginning of the month ng mga Israel. At ito po ay ang celebration nila ng Yom Teruah o Rosh Hashanah o sinasabi nating Feast of Trumpets. So, hanggang gabi yun. Sabayan natin ang prayer. No? Hanggang gabi. Sabayan natin ang prayer. Lord, ito yung Feast of Trumpets na kinocommemorate o inaalala ng mga Israelita. Kasi yung Feast of Trumpets na bagamat hindi daw biblical, ito, meron silang inadapt na Feast of Trumpets kasi na mangyayari sa rapture. Biro mo, mga Israelita no, naniniwala sa rapture. Ito, also known as the Feast of Trumpets, yung Teruah, the first of the fall feasts commemorated by the blowing of the shofar. Yung shofar, yung binoblow nila na sungay ng hayop. Ang hirap patunogin din. Para ba Tapos, it later became Rosh Hashanah. Naging pista na kung tawagin ay Rosh Hashanah. Parang New Year. The Jewish New Year. But this is not in Scripture. Wala daw sa Biblia. Wala sa Scriptura. Wala sa Torah o Tanakh. It will be fulfilled with the rapture. Naniwala sila. Yung nga mga Israelita naniwala sa rapture eh. Madaming Kristiyano ngayon, hindi naniwala sa rapture eh. Naniwala sila sa rapture. Tuloy-tuloy na sa heaven. Hindi po yung rapture, dyan lang muna sa air. Kasi bababa pa tayo sa mundo to reign with Jesus. Siyempre gusto mo. It will be fulfilled with the rapture of believers who are alive and raising of the dead in Messiah, di ba? Yung namatay kay Kristo at nabubuhay kay Kristo, sabay yan. Kukunin. Dadali ng banal na Espiritu sa harapan ni Kristo para sa ceremonial awarding. Anay, sipag ka naman sumamba. Kahit na minsan nalilate. Di ba gano'n? May award ka. Tapos yan, pupunta ka sa paanan ng throne ng Jesus. Lord, this is our offering to you. This is our offering. Diba? O, lalabay. Kapit mo sa throne, sa crown mo. Yan. Tapos, Lord, we offer this crown. Kakas daw natin yung sa Revelation. Ikakas natin yung crown natin yun sa paanan ni Jesus. Praise the Lord. Kung itong mga Hebreo na Kristiyano, naniniwala dun eh. Diba? Kaya, alam nyo, blessing sa akin na na-discover tong Tree of Life. Mga Christian rabbi ito. Itong Christian rabbi, ang founder nitong TLB or Tree of Life Bible Society, babae. Ang leader nito, babae. Pero ngayon, may mga naniniwala na hindi dapat nagli-leader ang babae. Dahil nga doon kay Timoteo, sa 2 Timothy o 1 Timothy ba yun? Dahil meron pala siyang ina-address lang na situation. Pero pag binasa mo daw yung mga katangian ng mga deacons,
Eh bakit biglang pati yung asawa, deacon, na merong katangian? Tapos sa Romans 16, ang dami mga babae doon na binati ni ng mga co-workers niya. So, ibig sabihin mga nagturo dito, mga evangelist, may mga prophetess, may mga leaders. So, hindi standards, yung hindi dapat natuturo ang babae sa lalaki. Eh, paano kung kailangan evangelization sa lalaki dahil lalaki siya? Hindi mo siya ma-evangelize kasi bawal, di ba? Tabu. Kaya sabi ko, kung kasalanan man yun, mas kasalanan siguro mapunta sa impyerno dahil pagkakataon mo sana masira, hindi mo sinira kasi bawal. Di ba? Pero sa Bible, hindi talaga bawal. Bakit? At merong elder na babae. To the chosen lady, di ba? Sa third John, the chosen lady. Oh. Merong judge na babae, si Deborah. Diba? Old Testament yun. Sa New Testament, yung mag-asawa, si Aquila and Priscilla, natuturo. Oh. Mag-evangelize, nag-disciple. Oh. Sasabihin mo, itong standards, hindi po. Kaya nga sabi ko, tama lang yung sentence ni Pablo doon eh, na I do not allow the woman to teach to men. Eh, may sitwasyon pala yun. Ang sitwasyon kasi noong time na yun, kasi nga, magulo daw kasi walang orderly yung kanilang pagsasamba. Itong mga babae, nakikigulo. Eh sabi niya, Huwag kayo magsalita, hindi kayo papayagan na magsalita. Kasi nga, magulo, walang orderliness kapag nag-gathering. Kaya sila pag nag-gathering, kasi ang tradisyon nila kasi talaga hindi magkasama yung babae at lalaki kahit mag-asawa. Kaya, siyempre, pag kakausapin mo yung asawa mo, ang gulo ka, dahil tatawagin mo. Pedro, may tanong ako. Mukha, diba? Alam mo, kasi nakikita rin nila sa scripture yun eh. Sa scripture may mga standards na ina-adapt nila na hindi naman talagang general standards of morality. So, yun yung pag-ano sa Bible. Kailangan, alam mo yung doktrina para hindi ka naliligaw ng landasin. Kahit na anong kamalian ng turo sa'yo, ay meron akong, ang tawag dito, textbook. May textbook. Teka, chichikin ko muna yung sinasabi mo Basa. Tatlong bagay daw yan eh. Context, content, and ano ba yun? Nalimutan ko. Context. Mamaya, mag-iisip ko, sorry. Doon sa aking meditation kasi yun yung tinuturo doon sa, sabi niya, titignan mo siyempre yung content. Paano mo yan nilalaman? Tapos titignan mo yung konteksto. Anong sitwasyon ba sinabi yun? Para doon yun. Baka mamaya isalpak mo sa lahat eh. Hindi naman para sa lahat. So meron yung konteksto. At ang konteksto ng Timothy para kay Timothy yun. Hindi talaga konteksto ng para sa buong church. So sa konteksto lang na pag-leader ni Timoteo, may sitwasyon siya na gano'n sa episode. So, praise the Lord. Hallelujah. So, ang sumunod ay, okay. So, ang una, condemnation of false teachers. Pangalawa, confidence of Christ's return. Yan. So, yung 2 Peter talaga ay nagsasabi na talagang babalik. Ibabalik. Talagang babalik ang Panginoon Jesus. Kasi sabi niya sa Acts, di ba? O, ba't kayo nakatunganga dyan? Gumawa kayo kasi
babalik ako sa ganitong paraan din. Ibig sabihin, makikita mo bumababa sa kalangitan. Kung paano nila nakita si Jesus na umakit sa kalangitan, makikita ng natin na bumababa sa kalangitan. Diba yung sabi sa Acts chapter 1. So, yun yung pinaka-survey ng 2 Peter. So, tingin tayo sa Kristo, the Christ of 2 Peter. So, the Christ of 2 Peter daw ay isa lang daw ang talagang inaangat yung kanyang title na Lord or sa Greek. Ito na kita sa Greek to eh. Sa ano kasi ang Lord? Sa Hebrew is Adonai. Nasa isip ko yun eh, pero hindi ko naalala tignan. So the Lord Jesus Christ is the source of full knowledge and power for the attainment of spiritual maturity. Yun daw ang pinaka-Kristo. Si Kristo ay siya yung Panginoon. Ibig sabihin ay tagapagligtas o Kristo, yung pala yung Christos or Savior, no? Na merong kabuuang kaalaman at kapangyarihan para tayo maging spiritually mature. So kung si Jesus ang may pakana na born again tayo, siya din ay may pakana para mag-mature tayo into a fully mature Christian. So kung ano ginagawa niya sa atin, ay huwag nating labanan. Lord, ba't nangyayari sa buhay ko? Tanggapin natin na may pasasalamat. Lord, sakit naman ang nangyayari sa atin, pero thank you. You have something. You are doing something good in my life. Makiklaim ba natin yun? Mahirap yun kasi lang, di ba? No? Yun ang na-paralyze mula dito pababa eh. Tagal yun ma-realize. Matagal ma-realize mo yun na mayroong good thing pa rin balak sa iyong Lord, di ba? Si, Johnny Erickson. Ang hirap yun. Tapos teenager pa lang siya noon. Nung ma-paralyze siya mula dito pababa. Ang hirap tanggapin nun, Lord. Sabihin, may good. Talagang something good ba? Pero mayroong something good. Na-realize din niya. Kung mapakinggan niyo yung mga kanta ni Johnny Erickson, that is the testimony of her life. Talagang yun na lang karang, I am willing, Lord, biro mo. Di ka pa ba willing niya? Wala ka nang magawa. Hindi mo gano'n yung sarili mong daliri. Ito lang, ganyan lang ata ang kayang gumalaw. Ewan ko, kayang gumalaw yung dito. Wala, patay talaga yung katawan mo. Pero pag-compose pa siya ng napakaraming kanta at siguro may mga libro siya na mga inspirational. Saka yung makita natin ngayon, may anak na yan, may asawa na ako, di ba yung putol dito, si Butsisik, Butsisik ka pangalan, Butsisik kata, di ba dito, tapos dito, marunong lumangoy, isang ganyan, sasalita siya, inspirational talk. Mas mabuti pa siguro ganyan ang ginawa ni Kirk. Inspirational messenger siya, inspirational device speaker. Hindi siya mababaril. Tapos kaysa sa activist siya, yung tawag na conservative activist. Kasi minsan, hindi mo naman kailangan benggahin ng isang tao na mali yung ginagawa mo. Diba? Kailangan maintindihan niya muna na nag-care ka sa kanya. Kaya mo siya sinasabihan ng yun. Sabi niya, they won't care on what you know unless they know that you care. Kami ni Jen Maxwell, di ba? Hindi sila, basta pakialam sa tama at mali at sinasabi mo sa alam mo. Hanggat hindi nila nalalaman na nagmamalasakit. They won't care what you know or what you say unless they know that you care. Kaya nauna po yung ating isinishare natin kapatid tungkol sa Johnny's story. Para ma-inspire tayo, no? Alam mo yung binanggit din ni Kirk yung BOM di ba? Yung
Voice of the Martyrs. Binanggit din niya yung Voice of the Martyrs na tumutulong din siya doon. Parang gano'n. Or kaisa din niya sa ano, sa advocacy, parang gano'n. Hindi ko pa masyado napakinggan yun. Pero narinig ko sa niya, Voice of the Martyrs. So kayo, martyr na siya ngayon. Kaya lang wala ng voice. Kasi yung Voice of the Martyrs po ay tumutulong yon sa mga persecuted church. Sa mga persecuted church. Palagay ko, tutulong din yung DOM sa family ni Kurt. Kasi tumutulong talaga sila sa mga, kasi si Kurt, hindi lang siya na-persecuted, na-annihilate pa siya dahil sa truth. Palagay ko, tutulong din sila. Kaya, praise the Lord. So, tapos sabi dito, Peter recalls the glory of his transfiguration on the holy mountain and anticipates his parousia, the coming, when the whole world, not just 3 men on a mountain, will behold his glory. So, noong time na yun, naalala daw ni Pedro na 3 sila. Yung 3 musketeers ni Jesus, si Peter, James, and John, na nandun sa mountain, biglang nag-transfigure si Jesus, iba-iba. Naging si Moses siya, tapos naging si Abraham ba yun? Nag-usap. Sino yun? Nireview niyo yun. Sabi niya, naalala daw yun ni Pedro, na pero sila, hindi lang daw silang 3 ang makakakita sa glory ni Lord noong time na yan, ng pag-siya dumating. Kundi, all will behold His glory. Lahat makakamasid sa kanyang kalwalhatian. Pag siya ay bumalik. Kaya doon nakakonsentrate. Kaya tayo sa Titus, sabi yan ang number 1 doctrine natin. Isa sa mga 16 tenets of faith natin, di ba? We believe in the blessed hope of the appearing of the Lord Jesus Christ. Talagang magpapakita, babalik siya para sa, at kasama tayong babalik sa mundo. Pero kukunin muna tayo ng Holy Spirit patungo sa kanya. Mararapture muna tayo. At mamaya, baka, huwag niyo kalimutan, mamaya maki-celebrate tayo. Mag-offer tayo ng prayer for ourselves, for the whole world, for the missions, for the church. Mag-offer tayo ng prayers para sa pag-alaala natin ng yung Feast of Trumpets. Kapistahan ng trompeta. Kasi yan yung trompeta na yan, the last trumpet, the last blowing of the trumpet will be the rapture. Hallelujah. Di ba sabi sa 1 Corinthians? At the twinkling of an eye, at the last trumpet, will be changed. How? We shall be changed. Magbabago tayo. We will be glorified. Praise the Lord. Hallelujah. So, siguro, yan ay isa sa mga consider natin. Lord, sa faith natin, ano ba yung pwede namin dagdag para ready kami sa pagbabalik. Amen? So, 8 yan, di ba? Memorizing yung verse na yan. To your faith at number 1, perseverance, and so on and so forth. Memory verse next year? Next week? Next week? Memory verse niya next week? Ha? Yan. Sige, magtatantos tayo ng premyo. Para sa Pasko, meron kayong gift. Yay! O, memorizein nyo. Kasi naman, hindi nyo naman ako pinapakinggan eh. Sasalita lang ata ako sa silya o sa pader eh. Sabi Nonoy, 3 lang daw tayo dito. Totoo ba yun? Okay, paano naman yung kasama natin sa Zoom at saka sa FB Live? O, paano naman si Aisen na humabol at si Tim na humabol? Yung dalawa sana hahabol. Hindi nakahabol yung dalawa doon. Mabibigay naman. Praise the Lord. Hallelujah. And may sinare na din si Tito Bugi para magpanood natin yung sa Johnny's story. Praise the Lord. Grabe yung dyan. Kung ini-imagine nyo yung pagsubok ni Job, pwede nyo rin yan ma-imagine yan. Magandang din yan.
i-contemplate. No? Ibig sabihin, wala tayo sa katiting ng mga naranasan nila, pero they are willing, they are determined, they are resolute to serve only one living, powerful God. That is the Father of Jesus Christ, Yahweh. Tayo manalangin. Ama, purihin sa bahay ka, O Diyos. Una sa lahat, binigyan niyo kami ng kalakasan, divine nature na pinamana niyo sa amin so that we may live a Christian life. We may have Christian virtues. We may have divine character found only in you. Kaya salamat, Panginoon, na bless niyo kami. We are blessed. We are blessed. We are blessed. You also bless us with the Holy Scriptures. Lord, kung wala ito na magdilaw sa amin, mga puso at isip sa aming pamumuhay, kung wala yung Bible na written, na nakarating, no? Si biro mo, Panginoon, mula noon, 2,000 years before Jesus Christ, and not 2,000 years after Jesus Christ ay nasa amin. At ngayon, 6,000 years na nga, O Diyos. 6,000 years na mula nung pinay mo ang humanity. Father in heaven, yan ang naisulat hanggang sa makarating sa amin. Ng dakilang salita mo, ng dakilang istorya mo, ng dakilang plano mo, Panginoon. Sinulat mo yan sa magitan ng mga taong kinasihan ng banal na Espiritu. And we are very glad. We are very blessed. We are very privileged. Hindi lang, Panginoon, we are greatly, sabi nga, pitied and humbled by your grace, O Lord. Kami mga hindi karapat-dapat, pero pinagtuunan mo ng pansin, pinagplanuhan mo, binigyan mo ng napakadakilang plano at gawa sa aming buhay. Hallelujah. At binigyan nyo ng napakadakilang kaloob. Una ni Kristo, ang kanyang buhay at dugo. Ngayon naman, ang banal na Espiritu. At siyempre din, ang iyong napakasalita, dakilang salita. Makapangyarihang buhay na salita sa aming buhay. Thank you, God. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ay magbigay at maghundog sa Panginoon. Salamat kayo sa Panginoon dahil pinagpapala niya tayo sa lahat. Hindi na tayo pinagkukulang. Amen. Kahit na sabihin namin, trabaho, wala. Napakabuti ng Panginoon para sa atin. Praise God. Tayo manalangin. Salamat Panginoon sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin ng Diyos. May trabaho man kami, wala. Tinataas namin ang aming kaloob at handog, Panginoon. Basbasan mo po ito, Panginoon. Salamat sa mga bata, salamat sa mga estudyante, Panginoon, na patuloy mong pinapalakas sa Lord. Salamat sa amin sa buong kongregasyon, Panginoon. Maging sa Zoom, maging sa FB, maging dito sa face-to-face namin, Panginoon. Salamat. At hindi mo kami iniiwan, O Lord. Hindi mo kami pinagpabayaan, O Lord. Sapat ay yung biyaya para sa iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Lord, na ang aming may bigay na to ay magamit sa iyong ministeryo, O Lord. Sa ikalalago na iyong iglesia, O Lord. Sa ikalalaganap na iyong mga salita, O Lord. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Basasan mo po ito, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
Sa next week po, asahan ko may mag-memory verse. Kita ko dito merong digital Shabbat. Alam mo yung Shabbat? Yun na pagka-Shabbat parang Sabbath yun di ba? Shabbat, PLB Biblical Calendar. Digital siya is worth 700. Praise the Lord. Gusto ko yan. Tapos may share ko sa inyo. Kasi yung actual o yung tawag dito, 1.8 medyo mura. Tapos i-extend daw yan. Extended hanggang 2027 na kung tawagin ay Gregorian monthly calendar pages. Beautiful, mawadi, inspired, picture. Excited ako na makabahagi ng mga Hebreo materials kasi, di ba? Special ang mga Hebrew ka. At saka mas naiintindihan natin si Jesus kasi Hebrew siya Sabi ni ng aming kaibigan, di naman yung religion nyo, kayo lang naman yan Ang modern lang na, gawa nyo lang yan. Bahagong religion. Ang talagang religion, alam mo na. Oo. Sabi ko, bakit? Katulad mo si Jesus. Hindi naman Saan ko siya napag-isip? Catholic ba si Jesus? Hindi siya Catholic. Jewish siya. Jewish religion. Code yun. Praise the Lord. So, kung ikaw ay follower ni Jesus, mas gusto pa maging Hudyo. Pero dahil Kristo na nga siya kaya Kristiyano. Tayo mga tagasunod ni Kristo, kaya tayo yung mga Kristiyano. Follower tayo of, sabi ng mga Hebrew, we are the follower of Yeshua. Diba? Kasi gusto nila yung original name ni Jesus. Hindi Jesus, Yeshua. Yeshua. Sabi tayo lang, para ako lang, pag nakarinig ako ng Yeshua, iniisip ko, yung pagkakulto na naman to kasi ini-interpret na naman niya na gusto niya talaga i-adapt sa Hebrew yung yung pag-ano niya. Pero, ayun, naintindihan ko na sabi dito ni nung founder ng TIB, siyempre, dahil Jew sila at alam nila na Jew si Jesus. But talagang original name niya is Yeshua, which is parang Joshua in version ng modern version, which is that is salvation. Amen. So meron po tayong dapat na tayo sa pastoral prayer. This is the moment to pray everything. Pray anything for you and for me and for the whole world and for the church, for the country, for our family. This is the moment that we can give it to the Lord. O bakit bumaba yung ating kapatid? Naigi? Sinisipon? Karesi nga, at kawawa naman. Dami nga palang may sipon, ngayon, kailangan pag-pay natin yung resistensya. Kailangan mag-kumpleto tulog, pagkain, tubig, at supplement, kompleto sa supplement. Tayo manalangin. Hallelujah. We come to the throne of grace, Father in heaven. Bawat isa may pinamamanhig sa inyo, Ama. Bawat isang pamilya, bawat isang tao, bawat anak mo may pinamamanhig sa inyo. Kaya sa pagkakataon na ito, ay ibabalik o ibibigay namin sa inyo, Panginoon, lahat ng aming kabagabagan, ng aming mga panalangin, ng aming mga desires. Let it be known to you, Father, our desires. Pero higit sa lahat, maialay namin to sa desire mo sa aming buhay. Sa lahat ng mga may karawan, panalangin ko yung buhay, na masagana buhay, na patungo sa inyo, Panginoon, ang panalangin ko sa bawat may karawan. At sa mga nagpapasalamat, may it be returned to you, Lord. May it come to you, Father, yung kanilang praises and thanksgiving sa goodness nyo, sa faithfulness nyo, sa inyo, Panginoon. Hallelujah, glory, glory to you. Hallelujah. Sa mga may sakit, you are our Jehovah Rapha. Oh, heal, Lord. Heal right now. Heal through the blood of Jesus. Heal, oh Lord. Glory, glory, glory. Sa mga may needs,
financial, emotional, and physical support. You are our Jehovah Jireh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Lord. Sa mga naglalakbay, sa mga wala rito, sa piling ng mga mahal sa buhay, sa mga merong mga ibang lugar na pinupuntahan. You are our Jehovah Ra, our shepherd. Be with them, Lord. Guide them, protect them, Father, and provide for them. Shalom. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory. Yeah. Salamat, Panginoon. Kami, Panginoon, we can rest in peace always as we remember that we have a God who takes care of everything because you care for us. Hallelujah. Thank you for hearing our hearts right now. Thank you for healing us, oh Father, and thank you for strengthening and encouraging everyone sa lahat ng kanilang nararanasan, sa lahat ng kanilang hinaharap, sa lahat ng worries. Ako, Panginoon, meron din ako mga needs, Father. But I leave it up to you. I entrust everything to you, Lord. Thank you right now. You are ministering to your children. Minister to your children. Oh, minister to your children. Hallelujah. 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 Thank you, God. Thank you for hearing us because of Jesus. You heard us, O Lord. And thank you, Holy Spirit, for ministering unto us and guiding us in our prayers today and our worship. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen. Tas natin ating kamay. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we bless your name, Father. Salamat po sa mabuting Diyos sa aming Ama. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo, Panginoong Jesus, na tanging anak, tagapagligtas at nagtugtong sa amin, sa Ama. At sa banal na Espiritu na siyang naghahatid sa amin araw-araw sa presensya ng Diyos Ama. Thank you, Lord. Glory to your name. Thank you, God, for blessing our country, blessing our family, and blessing us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. At siyempre po, ang ating documentation picture taking.